Naka-mainstream sa education program yung gender and then reduce inequalities. Dito rin po sa left side, makita po sa right side, mga main lines of action. So, dun sa tier na nakita niyo kanina, naka-integrate siya sa bawat program. So, andyan yung system strengthening, yan, may development ng mga appropriate and adaptive learning methodologies, may research, So, pwede po rin yung tingnan kung saan pwedeng pumasok. Halimbawa, nandito ang Bicol University. Yan. Baka tinitingnan nyo, sa edu, merong research, baka pwede ka rin pumasok ng partner doon sa research initiative. Yan. Mayroon din pong provision ng mga direct educational or education support. In-invite din natin ang Agarna House, O baka may mga components sa project na may mga provision na story books, mga big books, mga school materials, or learning materials. So yan, pwede dyan. And yan, tinitingnan din po namin yung state aid capacity building ng mga education stakeholders under education program. And yung innovation ay exploring how digital technology and artificial intelligence magagamit sa aming education program. So next, hindi ko lang po isa-isahin kasi naman sa roundtable discussion ay may discussion siya. Pero makikita po natin dito, pwede naman yung balikan yan kung ano yung main lines of action ng bawat program. Like self-protection, community, child and community-led child protection. Policy and advocacy. May research din po. Next. Sa naman po sa child participation or on empowerment ng mga bata, community awareness, pag-increase ng resources and investment on child participation. Next, humanitarian action. Under po sa aming humanitarian action program, naka-integrate po dyan ang climate action, kung may mga expertise po on climate action, environmental protection, child-centered na DRR, or even anticipatory action, Kung may expertise tayo, mag-collaborate dyan. And yan, capacity building din kasama po dyan. Next slide please. So ito na po yung approach na inila po namin, localization approach. Na kung saan, ano bang sinasabi sa localization approach? Refers to the intentional process of shifting power, resources, decision-making, and operational leadership from international agencies doon sa mga civil society networks, local governments, community-based organization, mga local NGO. So, pagbibigay ng importansya, significance dun sa expertise, kakayahan, and technical know-how ng local organization dun sa area. So, yan yung chief. And local actors set their own priorities and lead project execution. Parang po, tiwala tayo dun sa project sa local partner organization. Mas alam niya yung konteksto, yung situation dun sa area. So mas alam din niya anong mas akma na intervention or component ng project kung ilalagay natin. So, inadapt po namin siya. And fostering strong partnership. So, ito na yun. Next slide, please. Sige po. Ano po ang nakikita ninyo dyan? Any insight sa photo? Wala turo. Inside. Ay, ito pala ng video. Scripted yan. Sige, anyone? Ma'am, si Ma'am, gusto ka na Gusto ko ngayon, di ba? Go. Hi, I think based from the picture, so if we share the same pain, we share the same gain. If we both work together through the struggles, we will both reap the fruits of the labor. Thank you, ma'am. Next slide. Tama po yun. Swak na swak yung sinabi ni ma'am. Sa amin po, when you partner with us, gusto namin na ang treatment ay hindi kami di ba kung local partner organization na driven ay hindi as funder,
Though we support dun sa project through funding, pag gusto namin na partnership talaga siya. Kapag may gains, so we celebrate the gains. Kapag may challenges, we address the challenges. So, ganun po yung sana yung partnership. Next slide, please. So yan, organization work together in a transparent, equitable, and mutually beneficial way towards a common goal. So kung may mga gaps, may mga weaknesses tayo, so i-work out natin. Sabay tayo na makuha kung ano yung strength na gusto natin makuha. Next slide please. Yan, why do we enter into partnership? So gusto natin na mas ma-expand syempre yung aming expertise. Halimbawa, we're partnering now with Simon of Siren. So ang Simon of Siren ay alam natin, yung expertise nila talaga ay dun sa how to deal with children with disabilities. No? So yan, wala kaming expertise dyan. Kaya we're partnering with Simon of Siren para sa implementation. And yung aming expertise din, we can share sa Simon of Siren. So we're developing, we're improving as an organization. And alliance and networks. So yan, kapag may partnership, mas nag-expand yung ating alliance and networks, like-minded organization. And then, increase our operational efficiency and scale. So, kung tayo ay nagsishare ng resources, mas malawak yung maabot natin. Mas po yung ating intervention. And yan, geographical overlap, yung nabanggit ko kanina. So, in different methods, we can target those children na in need talaga ng ating intervention. And syempre, respond to trends in funding. So, minsan, hindi ko alam kung ang iba dito ay nagkaroon ng consortium partnership, no? Kung saan may donor, may international na donor. So, usually yan, nag-respond tayo to trends in funding. Halimbawa, ang focus ay climate action. So, we partner, no? May magpapaan sa atin dun sa climate action na project. So, mga gano'n. Next slide. So, paano ba, ito naman, for Iluko, paano ba kayo pwede makipag-partner? Ano mga iba-ibang ways to engage with our organization? So, ang nauna, syempre, as local partner organization, ini-engage po natin local CSOs to co-design projects or manage projects. Yan. May funding support yan from Iluko. Pwede sa sponsorship, fund, or kung may link kami doon sa donor. No? Pangalawa, as consortium partner. So, pwede tayo partner, no? Yung nabanggit ko kanina, with multiple organization for a common vision and goals. Pwede din consultancy, no? Doon sa mga project, minsan may research, may baseline, may evaluation. So, pwede kayo ma-engage sa amin as consultant. No? So, yung pang-apat, as technical resource person. Sabi nga natin, may mga capacity building component yung mga project. So, pwede tayo ma-engage as technical resource or training provider. And kami din po nag-engage ng mga volunteers, may community volunteers, may international volunteers. So, may partnership kami with Australian Volunteer Program and also BNPSCE para makapag-engage ng international volunteer. Yung last ay alliance, network, or bilateral partners. Ibig sabihin, yan, meron tayong common na purpose. Pwede tayo mag-share ng resources mismo. Ang kailangan lang natin buwa siguro, no? Para mag-execute yung project. Hindi under ang organization or ang Iluko. But we agree to implement a specific project to address a specific concern or toward achieving a common purpose. Ano po yun? So yan yung different ways to engage with Iluko. So ito naman po yung proseso. So babalikan po namin, no? Kasi ang topic natin ngayon, paano may engage as local partner. So yung nauna, ito po yung proseso namin. Overview lang po ito, no? We identify, identify kasama na dyan yung LTO, mapping, meeting, appraisal, formalize, agreement, manage, and evaluate. Sige, ano po yung konting details dyan? Identification. So, usually sa amin, may mga technical specialist kami, sa bawat program, yan, nag-define kung anong gagawin. No?
base dun sa counter-programmatic framework. Ano ba? Sige, kailangan natin ng project related sa climate change. Yeah. So, climate change focus. So, may mapping na gagawin. Ito, kasama to sa mapping, no? ng local organization. So, dun sa mapping, syempre makikita kung, ito yung expertise nitong organization nito. Pwede itong mag-engage dahil may expertise on climate change. Yeah. So, mag-send kami sa inyo ng invitation. Yeah. Nandito na kayo, nag-attend na kayo. So, yan. Pwede kayong mag-simplify. No? Yan yung initial pala. So, may expertise. Okay, pwede tayo mag-partner. So, you can simplify na, yes, may potential collaboration tayo na pwede po. Next, meeting. So, yan na yun. May mga series of meetings, no? Kasi may initial na meeting, may series of meetings na pwede may discussion na kung ano yung magiging details. Intervention, yung areas, and also yung organizational trust policies, no? Kasi gusto natin, dapat mag-mainstream. Diba, may policy kayo ng safeguarding, GASEA, kami meron din. Dapat naka-harmonize natin yung policies na yan. So, ano yung initial na mga triggers sa partnership? With ILUCO. Yeah. Dapat yung partner, syempre, officially or legally registered. Ibig sabihin, may accreditation sa DSWD. No? Considerable human resource and capacity to implement projects. Mas maganda na may expertise yung local partner dun sa tututukan na thematic area. And we need to work with the organization in its areas of operation. So, syempre, kami may area focus din kami. Yung pinakita ko sa map kanina. Or minsan, depende sa priority ng donor. No? Halimbawa, meron yung partnership sa UNICEF, ang focus nila ay Brooks Point, Palawan, Katpaloan sa mga. So yun tayo mag-implement ng project. And yung last po ay with standard internal processes. So basic naman yan sa organization. No? Halimbawa, ano yung standards natin pagdating sa logistics, standards natin pagdating sa how we manage funds. Yeah. So, ibig sabihin standard, kapag inulit tayo, walang butas, parang gano'n. So we're following the right process, the internal process. So yan. Next, appraisal na. So sa organization ko, sa ILUCO, meron po tinatawag na risk analysis. Yan po yung LTO assessment. Online platform po siya na inaako. So may mga iba-ibang areas na kung saan lalagyan ng information ng local partner or ng potential local partner. No? Iba-iba yan. May sa program, may sa finance, may sa logistics, and organization as a whole. So hindi ko muna ipapakita sa inyo yung platform na yan, but online po yan. And syempre, validation. Syempre, minsan, because si Sir Ali, ang aming finance manager, gusto niya na mag-request pa ng additional na support documents. Baga, anong usually meaning, sir? Audited financial documents. Yan, gano'n. And minsan, office visit na din. Yan. Sabi nga natin, series of meeting siya, minsan pwedeng mag-visit ang ILUCO doon sa inyong office. Part ng validation. And then, kapag okay na, usually, nag-formalize sa amin, internally, ay SSA, sige, tayo magka-partner sa organization na to. So yan, saka i-formalize yung partnership. May drafting po and signing ng pre-teaming agreement. Yung pre-teaming agreement ay, parang initial but formal na agreement. Kung saan wala pang specific na project. Parang lang siya, agreement na tayo ay magka-partner. No? May mga general provisions na dyan na nakalagay. And kapag na-sign na yung pre-teaming agreement, saka na tayo mag-draft, mag-co-create ng project. So yan, yung conceptualization and development ng full proposals, saka na siya gagawin. And yan po yung signing ng collaboration agreement, iba siya dun sa pre-teaming agreement. Kasi yung collaboration agreement, andyan na yung specific na project. Andyan yan, pero ng
magkano yung total ng project, ano yung mga gagawin, ano yung mga activities. Yan. Diyan yan sa collaboration agreement and yung mga annexes. Yan. So, and then after niya, project set up na, setting the operational plan. Usually, kapag mag-implement tayo ng project, marami